Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Josel Atienza Sacmar mula sa Regional Community Affairs and Development Division ng NCRPO. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. PIDEA agent na sextortionist, arestado. Iligal na baril na kumpiska sa entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit BAR sa Cotabato City. Factory worker na may kasong sexual assault, arestado ng Cebu City PNP. At dating miyembro ng Revolusyonaryong Hukbong Bayan, voluntaryong sumuko sa First Provincial Mobile Force Company ng Bulacan. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Isang ligtas, mapayapa at maayos na pamayanan. Yan ang patuloy na hangarin ng ating lokal na pamahalaan at kapulisan. Ang detalye ng balitang yan ay hatid ni Police Corporal John Marie N. De Los Santos. Patuloy ang isinasagawang road clearing operations ng Calasiao Police Station katuwang ang lokal na pamahalaan at iba pang ahensya matapos ang matinding pinsala na dala ng Bagyong Uwan. Layunin ng operasyon na maibalik ang normal na daloy ng trapiko at matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at residente sa mga apektadong barangay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ferdinand S. Lopez, hepe ng naturang istasyon, nagsimula ang clearing operations sa mga pangunahing kalsada na pansamantalang naharangan ng mga bumagsak na puno, sanga at iba pang debris. Katuwang nila ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection sa mabilis na pagpapanumbalik ng daanan kung saan gumamit sila ng heavy equipment upang alisin ang mga sagabal. Ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Lopez, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga barangay officials upang matukoy ang mga lugar na nangangailangan pa ng tulong. Nagpaalala rin siya sa publiko na umiwas muna sa mga lugar na may aktibong clearing operations upang maiwasan ang anumang aksidente. Dagdag pa, patuloy silang magsasagawa ng monitoring at road inspection sa mga barangay upang matiyak na ligtas at passable na ang lahat ng kalsada. Kaisa raw sila ng lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng agarang serbisyo at tulong sa mga mamamayan at nananatiling handa ang kanilang pwersa sa anumang tawag ng tungkulin lalo na sa panahon ng kalamidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie N. De Los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Police Corporal De Los Santos. Amulong PNP, nagsagawa ng relief operations para sa mga naging biktima ng pagbaha. Patrol Woman RR Ledesma sa balita. Dati sa iniwang dagok ng Bagyong Uwan, madami ang nalubog sa baha na dulot ng malakas na ulan sa bayan ng Amulong, Cagayan. Kaya namin matyagang binaybay ng mga kapulisan ng Amulong Police Station sa pamumuno ni Police Major Jose L. Cabado Jr., Chief of Police, ang maladagat na baha upang matignan ang mga barangay na biktima ng baha sa kanilang bayan upang iparating ang mga relief pack sa ating mga kababayan. Kasama ng ating mga kapulisan ang mga empleyado ng Local Government Unit, MDRRMO, DSWD, Philippine Coast Guard, 17th Infantry Battalion, 5th Infantry Division, Philippine Army, and Bureau of Fire Protection. Sisikapin ng ating mga kapulisan na abutin at puntahan lahat ng mga kababayan nating nabaha. Nauna nang nakatanggap ng food packs ang mga kababayan nating residente ng Barangay Pakak Grande, Tana, Logong, Alituntong, Amulong, Cagayan. Ang pagseserbisyo ng ating mga kapulisan ay nagpapatunay sa bagong PNP na serbisyong may malasakit, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Ledesma. Dating miyembro ng Revolusyonaryong Hukbong Bayan, voluntaryong sumuko sa 1st Provincial Mobile Force Company ng Bulacan. Ang detalye ng balitang yan ay ihahatid ni Patrol Woman Crystalline Javier. Isang dating miyembro ng Revolusyonaryong Hukbong Bayan ang voluntaryong sumuko sa Bulacan 1st Provincial Mobile Force Company kasama ang kanyang hindi lisensyadong baril sa Camp General Alejo S. Santos, lungsod ng Malolos, Bulacan. Ang pagsuko ay pinangasiwaan ng naturang unit sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Norheda G. Usman, Acting Force Commander, katuwang ang Malolos City Police Station, Bulacan PIU, 70IB at 301st MC Regional Mobile Force Battalion. Kinilala ang sumukong individual bilang si Canoli, 48 anyos, mekanik at residente ng Barangay Santa Ana, Bulacan, Bulacan. Ayon sa kanya, siya ay dating kasapi ng Revolusyonaryong Hukbong Bayan na kilalang kumikilos sa mga baybaying bahagi ng Bulacan, Pampanga, Zambales at Bataan. Kasabay nito ay ang voluntaryong pagsuko sa isang caliber 38 revolver na may 3 bala. Samantala, nagbigay naman ang mga otoridad ng pinansyal na tulong at iba pang suporta sa sumukong rebelde bilang bahagi ng programa ng pamahalaan para sa mga nagnanais magbalik loob sa lipunan. Tinitiyak naman ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, na patuloy nilang isusulong ang mga programa para hikayatin ang iba pang nalalabing rebelde na magbalik loob sa pamahalaan at mamuhay ng payapa kasama ang kanilang pamilya. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Crystalline Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Javier. Regional Most Wanted Person, arestado ng Dasmariñas PNP. Yan ang tinutukan ni Patrol Woman Priscel May Urbano. Napreso ng pulisya ang isang babaeng kabilang sa listahan ng Regional Most Wanted Person sa isinagawang operasyon ng Dasmariñas Component City Police Station sa Calamba City, Laguna. Kinilala ng mga otoridad ang suspect bilang si alias Karen, residente ng Dasmariñas City, Cavite. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa 2 counts of illegal recruitment. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ni Police Colonel Ariel R. Red, Acting Provincial Director ng Cavite Police Provincial Office, na ang matagumpay na operasyon ay patunay ng walang humpay na dedikasyon ng kapulisan sa pagtugis sa mga wanted na individual. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Priscel May Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Urbano. 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company, nanguna sa paggawa ng balsa sa Barangay Sandoval, Rojas, Palawan. Patrolwoman Dara Falogme, ibalita mo. Bilang tugon sa pangangailangan ng mga residente ng Barangay Sandoval matapos masira ang kanilang hanging bridge dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino,
nagsagawa ng bayanihan ang mga tauhan ng 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company, katuwang ang mga opisyal at mamamayan na naturang barangay upang makagawa ng pansamantalang balsa na magsisilbing tulay sa pagtawid. Ang naturang hanging bridge ay itinuturing na pangunahing daanan ng mga residente, lalo na ang mga mag-aaral patungo sa sentrong bahagi ng barangay. Dahil sa pagkasira nito, naging malaking hamon para sa mga mamamayan ang pagtawid sa ilog. Kaya't agad na kumilos ang 2nd Palawan PMFC upang magbigay ng agarang solusyon. Sa pangunguna ni Police Major Roel A. Tataw, Acting Force Commander ng 2nd Palawan PMFC, nagsanib puwersa ang mga kasapi ng pulisya, mga opisyal ng barangay, at mga residente sa paggawa ng ligtas na balsang maaaring gamitin pansamantala habang hindi pa naipapagawa ang tulay. Ayon sa pamunuan ng 2nd Palawan PMFC, ang naturang inisyatibo ay bahagi ng kanilang programang Kalingang 2nd Palawan PMFC, Walang Imposible, na layuning palakasin ang ugnayan ng pulisya at mamamayan sa pamamagitan ng aktibong pagtulong sa mga komunidad, lalo na sa mga naapektuhan ng kalamidad. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Barangay Captain Leopoldo Gabuco sa tulong ng kapulisan. Aniya, malaking tulong ang balsa na ginawa ng mga pulis. Sa tulong nito, nakakatawid na ulit ang mga residente lalo na ang mga mag-aaral patungo sa paaralan. Patuloy namang isinsulong ng 2nd Palawan PMFC ang mga proyektong naglalayong magpalakas ng ugnayan ng kapulisan at komunidad at maghatid ng mga serbisyong pampubliko sa iba't ibang barangay sa lalawigan ng Palawan. Mula dito sa home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme. Fulig o ambulansya de paa, muling umarangkada sa Mountain Province. Police Master Sergeant J4 Junicio sa balita. Muling ipinamalas ng mga tauhan ng Mountain Province Police Provincial Office ang tunay na diwa ng fulig o tinatawag na ambulansya di paa sa kabila ng mapanganib na kondisyon ng mga kalsada dulot ng Super Typhoon Uwan sa mga bayan ng Barlig at Sadanga noong Nobyembre 11, 2025. Ang mga kabayanihang ito ay naging posible sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Barangay Peacekeeping Action Team at mga voluntaryo mula sa komunidad. Sa Sadanga, agad na tumugon ang mga tauhan ng Sadanga Municipal Police Station at 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company sa panawagang tulungan ang isang matandang may sakit na kanser na kailangang dalhin sa ospital para sa agarang gamutan. Mahigit 3 oras nilang binuhat ang isang pasyente mula Barangay Sakasakan patungong Bontoc Mountain Province upang makasakay ito ng sasakyan papunta sa Baguio City para sa nakatakdang chemotherapy. Samantala, tinulungan naman ng mga pulis mula sa Barlig Municipal Police Station ang isang pasyenteng nakakaranas ng matinding hilo dulot ng alta presyon. Ginamit din nila ang ambulansya di paa upang buhatin ang pasyente mula sa kanyang tahanan patungong Sitio Tangad, Barangay Gawana sa loob ng 40 minuto bago ito sinakay sa police mobile at dinala sa Barlig District Hospital kung saan kasalukuyan siyang ginagamot. Ang gawaing ito ay tunay na nagpapakita ng diwa ng kabayanihan, malasakit at dedikasyon ng mga tagapangalaga ng kapayapaan ng Mountain Province. Sa kabila ng unos at panganib, patuloy nilang pinatunayan ng serbisyong pulis ay hindi napipigilan ng bagyo, ulan o hirap ng daan basta't may buhay na kailangang iligtas. Mula dito sa Police Regional Office Cordillera, home of the most disciplined cops, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant J4 Junicio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Junicio. Sospek sa kasong estafa gamit ang mga peking casino chips, arestado ng Pasay PNP. Magbabalita dyan si Patrolwoman Ivy Corporal. Naaresto ng Pasay City Police Station ang isang 58 anyos na lalaki na sangkot sa 20 milyong estafa gamit ang peking casino chips na ginamit sa isang huwad na baccarat investment scheme. Batay sa investigasyon, inalok ng suspect ang biktima ng umano'y investment sa baccarat gamit ang casino chips na sinasabing nagkakahalaga ng $400,000.
Dahil sa paniniwala ng biktima, ibinigay nito ang 20 milyon ngunit natuklasang palsipikado ang mga chips matapos ipasuri sa kasino. Gamit ang GPS tracker sa bag na naglalaman ng pera, natunton ng mga pulis ang sospek sa Dasmariñas, Cavite at agad itong inaresto sa tulong ng Dasmariñas City Police at Batangas PIU. Narecover mula sa kanya ang 15 million cash, isang Toyota Fortuner at ilang peking casino chips. Nahaharap na ngayon ang suspect na kinilalang si alias Bobby sa kasong estapa na isasampa sa Pasay City Prosecutor's Office. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Simulan naman natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Anim ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation kung saan nasabat ang baril at halos 70,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Magbabalita dyan si Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos. Tuloy-tuloy na kampanya ng Iloilo City Police Provincial Office laban sa iligal na droga. 6 na individual ang nahuli sa magkahiwalay na buy-bust operation sa loob lamang ng isang araw sa Santa Barbara, Iloilo nito lamang 11 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Captain Alberto V. Manggilimutan Jr., officer in charge ng Tubungan Municipal Police Station ang unang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 5 sospek, kabilang ang 2 menor de edad na kumpiska sa kanila ang tinatayang 5 gramo ng hinihinalang shabu, isang 12-gauge rifle at 4 na bala. Samantala, sa hiwalay na operasyon ng Saraga Municipal Police Station na pinamumunuan ni Police Lieutenant Vincent D. Garcia Jr., nahuli rin si alias J.R. Putol, isang 41 taong gulang na tricycle driver matapos makuhanan ng 5 gramo ng hinihinalang shabu. Ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang droga ay umabot sa halos 70,000 piso. Patunay ng determinasyon ng kapulisan na sumpuin ang kalakalan ng iligal na droga sa lalawigan. Ang mga naarestong sospek ay kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Samantala, ang 2 menor de edad ay nasa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office para sa wastong disposisyon. Sa bawat matagumpay na operasyon, muling pinapatunayan ng Police Regional Office 6 ang kanilang tapat na serbisyo at malasakit para sa mamamayan. Patuloy silang magsisilbing sandigan ng publiko tungo sa isang ligtas, maayos at drug-free na Western Visayas. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman de Palubos. Factory worker na may kasong sexual assault, arestado ng Cebu City PNP. Patrolwoman Judith Nicanor sa balita. Suwak sa rehas ang isang wanted na factory worker na may kasong sexual assault matapos itong maaresto ng kapulisan ng Cebu City sa Maria Gutierrez Street, Barangay Mambaling, Cebu City nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Major Michael John M. Arandia, Station Commander ng Police Station 11 Cebu City Police Office, ang wanted na suspect na si Raymart, 33 anyos, na residente ng Purok Buntod, Barangay Hagimit, Nagas, Cebu. Ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong sexual assault na kaugnay sa Section 5B ng Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may 240,000 na rekomendadong piyansa. Ang pag-aresto kay Raymart ay nagsisilbing matibay na patunay ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng CCPO sa pagsubaybay sa mga wanted na tao, isang malinaw na mensahe na walang sinuman ang makakawala sa batas. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Top 5 City Most Wanted Person, arestado ng Tacloban City PNP. Patrolwoman Maria Elena Singian, ibalita mo. Arestado ng mga
otoridad ang tinaguriang top 5 city most wanted person na may kasong 2 counts statutory rape matapos mahuli sa Barangay 91 Abukay, Tacloban City. Naaresto ang akusado bandang alas 9:50 ng gabi ng mga tauhan ng Tacloban City Police Station 2 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 2 counts statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Tacloban City PS2 para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang na ang Tacloban City PNP ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin na hulihin ang mga taong tiwalag sa batas upang mapanatiling ligtas ang komunidad nang sa gayon may patupad ang kapayapaan sa bansa para sa ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Singian. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Drug suspect ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation sa Valencia City, Bukidnon. Patrolwoman Danessa Berdos, ibalita mo. Arestado ang isang drug suspect sa sinagawang joint buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, RMFB-10, 103rd MC, Padilla 10, katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia CPS, ang drug suspect na si alias Joel. Lalaki, 36 na taong gulang, may asawa at residente ng nasabing lugar. Sa ikanasang joint buy-bust operation ay nagresulta sa pagkakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 37,400 pesos, isang cellphone at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Ang suspect ay nakaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Mahigit 100,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu nasabat sa buy-bust operation sa Davao Oriental. Patrolwoman Sheena May Ilagan sa balita. Arestado ang dalawang individual sa isagawang buy-bust operation ng San Isidro Municipal Police Station nito lamang Nobyembre taong kasalukuyan sa San Isidro, Davao Oriental. Kinilala ang mga sospek na sina alias Okok, 34 anyos at alias Norlin, 31 anyos na pawang mga street-level individual sa nasabing lugar. Nakuha mula sa kanilang tinatayang 15 grams ni nalang shabu na may standard drug price na migit kumulang 102,000 pesos at iba pang mga ebidensya. Naharap ngayon ng mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang Police Regional Office 11 ay patuloy na pinapaigting ang laban kontra kriminalidad alinsun sa kampanya ng Bagong Pilipinas ng panatiling kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Rion 11, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman Sheena May Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ilagan. Enrile PNP nagpakita ng pagiging makatao sa kabila ng bagyong Uwan. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Nicole Villanueva. Dalawang personalidad na kabilang sa high value at street level individual ang naaresto ng mga operatiba ng Agusan del Norte PPO sa magkakahiwalay na operasyon laban sa iligal na droga sa mga bayan ng Buenavista at Nasipit, Agusan del Norte. Batay sa ulat ni Police Colonel April Mark Siyang, Provincial Director ng Agusan del Norte PPO, unang isinagawa ng Buenavista Municipal Police Station ang operasyon sa bisa ng search warrant sa Procres, Barangay 3, Buenavista na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect na si alias Rondi, 47 at taong gulang at residente ng sabing barangay. Ang nasabing suspect ay kabilang sa listahan ng high value individual na nakuhanan ng hinihinalang shabu. Ang suspect ay nabigyan ng kanyang karapatang konstitusyonal sa wikang kanyang nauunawaan at kasalukuyang nasa kustodiyan ng mga otoridad habang inihahanda ang kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Sa ikinasang bypass operation ng Nasipit Municipal Police Station sa D3 Barangay Talisay, Nasipit, ay naaresto naman ang suspect na si Elias Robals, 42 anyos at residente ng Hilltop, Barangay Talisay. Ang nasabing suspect ay kabilang naman sa street level individual. Nakuha rin mula sa kanya ang ilang pakete ng hinihinalang shabu. Nagsilbing mga saksi sa operasyon ng mga kinatawan mula sa DOJ, media at opisyal ng barangay upang matiyak ang transparency ng operasyon. We face challenges, but together, we turn them into opportunities. All your efforts have made a significant impact, and each of you has played a vital role in the accomplishment of our mandate. I also want to acknowledge all the chiefs of police and force commanders of Agusan del Norte Police Provincial Office who have showcased not only their skills but also their dedication to their duties in the respective area of responsibilities. Let's also take a moment to extend our gratitude to those who support us behind, our families, friends, and colleagues who inspire us every day. Their support has been invaluable, and we are fortunate to have such a strong network. Mula dito sa RPK 13, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolman Nicole Villanueva, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Villanueva. PIDEA agent na sextortionist, arestado. Illegal na baril na kumpiska sa entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit BAR sa Cotabato City. Patrolwoman Leonora Gawang sa balita. Isang agent ng Philippine Drug Enforcement Agency ang naaresto matapos umano'y manakot na ipapahiya sa publiko ang kanyang karelasyong babae gamit ang mga maselang larawan at video nito at pagkakakumpiska ng isang iligal na baril sa isinagawang entrapment operation ng mga operatiba ng PNP Regional Anti-Cybercrime Unit BAR katuwang ang PNP Station 2 sa bahagi ng Peña Francia Street, Rosary Heights 11, Cotabato City nito lamang 11 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Arnold Acosta, Assistant Chief ng Racubar ang suspect na si alias Ron, 37 na taong gulang, PIDEA agent at kasalukuyang nanunuluyan sa Rosary Heights 1, Cotabato City habang kinilala ang biktima na si alias Beng, 22 na taong gulang. Ayon sa mga otoridad, isinagawa ang naturang operasyon bandang alas 8 ng gabi ng nasabing petsa nang makatanggap ang naturang unit ng isang sumbong mula sa isang complainant tungkol sa ginawang pamimilit sa biktima na makipagtalik at magbigay ng pera sa suspek kapalit ng hindi pagpapakalat nito ng kanyang maseselang larawan at video sa publiko. Agad namang gumawa ng agarang aksyon ang mga personahe ng Racubar at Cotabato City Police Station 2 na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspek at pagkakakumpiska ng mga ebidensya. Nakuha mula sa suspek ang 2 piraso ng trust condom, 800 peso bill, isang ATM card identification cards, isang unit ng Yamaha Aerox at isang caliber 45 pistol at 5 bala. Nasa kustodiya na ng naturang istasyon ang suspek at posibleng mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, Article 286 ng Revised Penal Code o Grave Coercion, at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon kay Police Brigadier General Jason C. De Guzman, Regional Director ng PROBAR, ang matagumpay na operasyong ito katuwang ang iba't ibang sangay ng pamahalaan ay patuloy na magsisilbing patunay sa maigting na kampanya ng mga kapulisan laban sa kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan sa rehiyon ng Bangsamoro. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawa. At mga ka-PNN, 42 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General
Jose Melencio Corpuz Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Josel Atienza Sacmar mula sa Regional Community Affairs and Development Division ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.